Okay, good day. Our topic for today is about visualizing division of fraction. Papakita natin ngayon kung paano ba nakukuha ang sagot sa division of fraction sa pamamagitan ng drawing o ng model. Now, let's have example number 1. We have 2 divided by 1/4. So, before we proceed, let's review first the parts of division. So, yung unang part, ang tawag dyan ay dividend. And then the next part, ang tawag dito ay divisor. Ang divisor, nagsasabi ilang beses ba natin hahatiin yung number o yung isang bagay. So, since ang dividend natin ay whole number, therefore, magdodrawing tayo ng dalawang buo. Nasa inyo kung anong object ang gusto nyo i-drawing. Ngayon, ang ating divisor ay 1/4. Sinasabi nito na ang bawat isang buo daw ay hahatiin natin sa tag-4. So, hatiin natin siya sa 4. Ang tanong dito, ilang 1/4 daw ba meron sa dalawang buo? Kung mapapansin nyo, ang isang bahagi nito, ang tawag dito ay 1/4. Bakit? Kasi itong bahagi na to ay isang bahagi ng 4. 1, 2, 3, 4. So, dito sa part na to, ilang 1/4 meron tayo? 1/4, 1/4, 1/4. Okay. Tandaan na, ang tinatanong dito, sa dalawang buo daw, ilang 1/4 meron. So, bilangin natin kung ilang 1/4 meron tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore, ang sagot natin sa example number 1 is 8. Next example, we have 3 divided by 1/2. Ilang object kaya ang idodrawing ko? Very good, 3 kasi ating dividend ay whole number. Subukan naman natin ang square. Okay, tanong. Sa bawat object, ilang hati ang gagawin natin? Okay, very good. Hatiin natin to sa 2. So, meron tayo 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ang isang bahagi nito, ang tawag dito ay 1/2. Bakit 1/2? Kasi hinati natin sila sa gitna. Now, ang tanong, ilang 1/2 daw meron sa 3 object? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, ang sagot natin ay 6. Paano naman kung babaligtarin natin ang example? Ang dividend natin ang magiging fraction at ang divisor naman natin ang magiging whole number. Example number 3. We have 4/5 divided by 4. So, since fraction ang dividend natin, ibig sabihin yan, isang object lang yan. Mag-drawing tayo ng isang object. Hahatiin natin to sa 5 kasi ang kanyang denominator ay 5. Patayo muna. 1, 2, 3, 4, 5. Ilang bahagi ang kukulayan natin? Okay, 4. So, 1, 2, 3, 4. Now, ang ating divisor ay 4. Kung kanina hinati natin siya ng 5 patayo, ngayon naman hahatiin natin siya sa 4 na pahiga. So, 1, 2, 3, 4. Okay, hindi pa dyan nagtatapos. Ang sabi rito, ilang tagpo-4 daw ang mabubuo natin sa 4/5. So, ang gagawin natin, bubuo tayo ng taga-4 sa dito lang tayo kukuha sa may shaded part ha. So, 1, 2, 3, 4. Bilugan natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Tanong, ilang taga-4 ang nabuo natin dun sa may shaded part? Okay, 4. 1, 2, 3, 4. Next question. Ilang tiles lahat ang nabuo natin kasama yung hindi na shade na part? Bilangin natin. So,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Kung naalala nyo, di ba, ang sabi ko dati, kapag fraction, pag pwede pang i-reduce sa lowest term, i-reduce natin. Tanong, may number kaya na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Very good. Saan natin ito i-divide? Sa 4. Now, 4 divided by 4 is 1. 20 divided by 4 is, okay, 5. Therefore, this is our answer. Ito, sagot rin to. Nireduce lang natin sa lowest term. Isa pang example. Halimbawa naman ay 3/8 divided by 2. Okay, ang idodrawing ko ba ay 8 na object o isang object lang? Very good. Isang object lang kasi ang dividend natin ay fraction. Square na lang rin. Ngayon, yung isang object, ilang beses ko nga hatiin? Okay, 8. Kasi ang denominator ang nagsasabi, ilang beses ba nga hatiin ang isang bagay o object. So, hatiin natin siya ng patayo uli muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilang bahagi ang kukulayan natin? Very good. 3. So, 1, 2, then 3. Now, ang ating divisor ay 2. So, ibig sabihin, itong object na to, hahatiin natin sa dalawa. So, hatiin ko na ngayon. Okay. Ngayon, ang gagawin natin, i-group natin into 2 yung may shaded part. Ulitin ko ha, itong may kulay na to, i-group natin sa tagdadalawa. So, 1, 2, isang grupo. 1, 2, dalawang grupo. At 3 grupo. Tanong, ilang grupo na buo ko? Okay, very good. 3. 1, 2, 3. Ang tanong uli, ilan lahat yung boxes na nabuo natin? Nung una, hinati natin sa 8. Sumunod, hinati natin sa 2. Ilan na ngayon lahat yan? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tanong, may number ba na pwede pa nating i-divide sa kanilang dalawa para ma-reduce natin sa lowest term? Okay, wala na. Therefore, ang sagot natin sa example na to ay 3/16. Paano naman kung parehas na whole number? Halimbawa, we have 4 divided by 12. So, since parehas silang whole number, ito ang dividend natin, ito ang divisor. Okay, tandaan ha, kapag nagdi-divide tayo ng fraction, yung ating divisor, kukunin natin ng reciprocal. So, ang reciprocal neto, ay gawin muna natin siyang fraction. So, ito ay magiging 4/1. Ito naman ay magiging 12/1. Ano ang reciprocal ng 12/1? Okay, so, itong 12/1, kopyahin uli muna natin to ha. 4/1. And then, ang reciprocal nito ay 1/12. Get? Ngayon, itong division magiging multiplication yan. Kasi yun ang rules niya. Now, magdodrawing tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. And then, hahatiin daw natin sa tag to 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ganon din to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tanong, ilang object ang drawing natin? Okay, 4. Hinati natin sa ilan? Sa 12. Pwede pa bang mapaliit yan? Okay, saan natin i-divide? Sa 4. 4 divided by 4 is equal to 1. 12 divided by 4 is equal to 3. Therefore, ang sagot natin ay 1/3. Or, pwede na rin ito. 4 over 12. So, ang gagawin nyo lang, pag whole number, since ito ang dividend, magdodrawing lang tayo kung ilan ang object. Sumunod naman, siya nagsasabi ilang beses natin nahatiin yung isang object. Example, another example. Simplihan na lang natin. Example, 3 divided by 12. So, magdodrawing daw tayo ng 3. So, 1, 2, 3. Hatiin natin sa ilan? Sa tag to 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ganon din to. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ilang object yung drawing natin? 3. Ilang hati yung ginawa natin per object? 12. Tanong, pwede pa ba nating i-reduce to sa lowest term? Very good. Pwede pa sa natin i-divide? Sa 3. Now, 3 divided by 3 is 1. 12 divided by 3 is 4. Therefore, ang sagot natin dito ay 1/4. Tatandaan na sa division of fraction, even if it's addition, subtraction, or multiplication, basta pwede pang i-reduce sa lowest term, i-reduce natin. At yun ang magiging final answer natin. Thank you so much. Next video is about solving division of fraction. Thanks.